Nagbabalik nga tayo dito sa Lacapo Cafe. Wala pa din. Kami pa din yung nandito. Sip-sip na mga be. Ala, ang sarap. Cheers! Nakasakay na tayo ng Grab motorbike. Diyos ko, dahil kinakabahan ako. Diyos ko, na ba ito pinaggagawa ako? Palakasan na lang talaga ng guardian angel to be. Diyos ko po. Nawawala talaga yung pagkaharot ko. Yung pang matigbak. I love you, Vietnam! Nandito tayo, we're back at hindi tayo naging memories. Ulitin. No, hindi naman ine-explain dito mga be nung mga nag-vlog na ang layo niya. Nakasakay na nga tayo sa ating gondola. Dito pa rin yan sa Mega Grand World Hanoi. O, diba? Na tinatawag ko ding Mega Layo World. For the experience, yes. Siguro isang beses nyo lang siyang gagawin. Pero yung uulitin nyo ulit, hindi na. Ang daming mga saradong mga restaurant. O, tingnan nyo, walang mga ilaw. Gagastos kayo ng malaki sa pamasahe. Tapos ito lang yung makikita nyo. Welcome to the Mega Layo World! Hey! Layo! So ayan mga beha, sabi niya itodo ko daw. Dahil dyan, itotodo na natin yan mga beha. So yeah, sumunod sa snacks na. Ibababa! Masarap! Happy 5K subscriber! Kumanta ka, Chay! Happy 5K! Happy 5K! Hi mga be! Welcome back to my YouTube channel. Shoot na kayo! Char! Eme! Mga be, you can follow me on my Instagram, Azibrail2014. You can still use my Klook promo code, ShootAkaBrailKlook. 3 times yun pa rin yung pwedeng magamit since nakabisa man tayo sa Malaysia and hindi naman tayo affected doon sa changes sa Klook Philippines. At kung magbubook naman kayo sa Agoda, meron akong hotel and activities code. For hotel, that's Braille Agoda. And then for activities, that's SB Tour Agoda. Dahil dyan, gora na sa Agoda! Diba? And please do consider na mag-subscribe sa aking YouTube channel para lagi kayo updated sa mga next videos ni Akla. Diba? And for today's video, diba, energy na natin yan dahil this would be our last vlog here in Hanoi, Vietnam. Diba, ang saya. Hindi na lungkot. So, pang 8th day na natin, 4 plus 4, 4 sa Sapa, 4 sa Hanoi, and then this is our 4th day here in Hanoi, Vietnam. Mga be. So, gaya lang sabi ko sa inyo, ito na yung last vlog natin. Magiging spontaneous tayo, pero meron lang tayong isa pang activity na kailangan gawin. So, pupunta tayo sa Mega Grand World kasi i-experience natin yung gondola. Dahil maganda ang mimasar nyo, kailangan tayo sumakay ng gondola. So, inabil ko lang yung gondola ride natin. One way yan, mga be, via Klook. So, nagkakalaga lang siya ng 22.34 Malaysian ringgit. And please take note, mga be, kapag nag-book kayo doon, merong mga designated time or meron kayong choices ng time para pumili. Pipili lang kayo ng designated time nyo. So, ang pinili naman namin ni Chad is 5:30 ng hapon. Currently, it's 4:13 na ng tanghali. It's Saturday, April 4, 2026. And yung degree is 29 degrees Celsius. In fairness naman, hindi pa rin ganun kainitan. Malamig pa rin yung hangin. Pero sunog na lang talaga si Mima Sornyo dahil sa mga pinaggagawa ko 4-hour travel itinerary here in Hanoi at syempre doon sa Sapa. So yun mga be, after nating mag Mega Grand World is babalik na agad tayo dito sa Hanoi Old Quarter. Why? Kasi gusto pa namin experience yung mga pagkain dito sa Hanoi. Let's give it a chance. So doon naman sa mga underrated at saka
yung mga hindi masyadong pinupuntahang mga kainan. So, ang magiging ganap lang namin at atake namin ni Chad is kung ano yung makita naming okay, kung ano yung makita naming masarap, and especially, syempre, hindi na kami magtitingin kung ito ba ay sikat or hindi. Kung sikat man siya, edi good. Kung hindi, very good. Para at least magkaroon kayo ng idea, magkaroon kayo ng, syempre, reference na, masarap pala dito kahit hindi siya sikat. Oh, 'di ba? Kasi based on our experience mga be. Ito, magpapakatotoo lang tayo ha, since last day na natin dito. Like for example, yung sa Bami 25, masarap siya pero alam niyo yon, sucks lang. Very overrated yon. And then, si Cafe Gyang na si Egg Coffee, chururut. Masarap din siya pero walang spark. Yung parang, alam mo yung parang, hindi mo siya makakalimutan ko siya. And then, hindi ako napasayaw. The best is the Note Coffee and also yung Kong Cafe. And then also, yung banh mi na first na kinainan namin dito sa Hanoi, ay grabe, yun talaga ang the best. Kung open pa siya mamaya, babalikan namin siya ni Chad. Napag-usapan na namin yan kasi sobrang sarap talaga. Yung mga ganung bagay kasi na hindi talaga inaasahan, di ba? Tapos hindi naman talaga sikat, doon pa talaga masarap, be. Promise talaga. And also, titingin lang tayo ng some souvenirs na gusto ko lang. So, para sa sarili namin. Oo. And then, kukuha lang kami siguro ng isang miniature na dadalhin namin pa uwi. Kasi yun yung mga collections na kinokollect ko every time na pupunta ko sa mga iba't ibang lugar. Oh, di ba? So, ito na nga mga bes. Simulan na natin ang ating last day and last video for our 5K celebration. Dito pa rin yan sa Vietnam. And I hope mga bes, samahan nyo pa rin ako sa pag-explore, pag-discover, at paggagala dito sa Hanoi, Vietnam. O, di ba? Grabe, dami na natin ng pagdaanan. So, ngayon mga be, without further ado, let's try, let's explore, and let's discover more of Hanoi. Oh, tara na mga be. Magkape na agad tayo. Agad-agad na. Oh, ganon. So, ayun na nga mga be, nagbabalik nga tayo dito sa La Capo Cafe. O, di ba? So, ngayon this time mga be, ang in-order naman natin is yung Saigon White Coffee na nagkakahalaga pa rin ng 55,000 Vietnamese dong. So, if you can remember mga be, nung first day natin dito sa Hanoi, na-discover namin tong cafe na to kasi wala masyado talagang kumakain at wala masyadong nagkakape. Pero ang sabi naman nung manager, pag umaga and then hapon, marami naman daw, o di ba? Pero ngayon, based on our experience, be, wala pa din. Kami pa din yung nandito. And hindi pa rin nawawala yung free green tea jasmine or green jasmine tea nila. And then yung free na, ayan, yung chips. Fairness, try muna natin ulit ito. So, ibig sabihin, hindi charot-charot yung yung pa-free nila, di ba? Masarap pa din. Sa lahat ng mga inuman namin, napunta namin cafe, ito lang yung nagbibigay ng free chips sa kanong free tea. Diba? Habang nag-aantay ka. Yung tao si Chad, bumili siya ng croissant. Yung croissant is nagkakahalaga ng 49,000 Vietnamese dong. Ako hindi kasi ako nagaganyan. Ayoko. So, yun mga be, tikman na natin tong Saigon White Coffee. Diba? Before pala natin tikman, pipicturean ko muna. Kung na napicturean, be. Picturean natin yan. Back to my favorite coffee shop. Grabe, alam nyo, favorite ko talagang coffee shop yan dito sa Hanoi. Hindi pa natin sure kung mamaya merong masarap, di ba? Saka mas maganda. Ay, kayo naman pula muna. Sip-sip na mga be. Ay, masarap ba? Hindi ba lalanggamin? Ala, ang sarap. Iba yung atake niya. Mas, medyo may tamis. Oo.
Pero hindi naman kayo lalanggamin. Siguro kung langgamin man kayo, kulay itim, hindi kulay pula. Hindi. Tolerable yung pagkatamis niya. Kasi yung Vietnamese extra white coffee, mas ramdam mo talaga yung ano doon, yung milk. Saka kasi may mga bubbles and foamy effect yon. Ito kasi, ano lang talaga siya, white coffee from Saigon. Pero nasa Hanoi tayo, di ba? Ang sarap talaga. Uy, ang sarap talaga. Kaya ko ito ubusin in 3 minutes. Kaya ka in 1 minute eh. Ang sarap talaga ng kape nila. Kaya mga be, puntahan nyo to. Actually, for me, it's underrated talaga. Kasi until now, wala talagang umiinom. So, yung mga be, puntahan nyo tong La Capo Cafe. Very recommended. Malapit lang to sa hotel namin sa center ng ng Old Town. Old Town, ano ba? Sa center ng Old Quarter. So currently, it's 4:48 na. 5:30 yung gondola ride namin. At magta-try tayong mag-bicycle ride. O, di ba? Itoda na natin yan since nandito naman na tayo sa Hanoi and it's our last day. Before that, papakita ko sa inyo, wala talagang tao. Ito. Oh, di ba? Maniwala kayo, kami lang talaga yung tao. Divine. Ama Chad. Cheers! Ang sarap. Ang sarap talaga. So ito na nga mga be, nandito na nga tayo, nakasakay na tayo ng Grab bike papunta din sa Mega Grand World. Ay, Brian, kung ano na nang pinaggagawa mo sa sarili mo, Diyos ko, takot na takot ako. First time natin gagawin yan dito sa Vietnam. Oh my God. Palakasan na lang talaga ng guardian angel to be. Diyos ko po. Pero ano, magandang experience to dahil first time natin tong ginawa dito sa Vietnam. And, Diyos ko, ito na nga. Ito na nga. So, ito na nga ang chika, be. So, kanina, nakailang book ako, parang mga nasa pang-anim na. Ito na si Kuya yung pumick up sa akin. Siguro yung nga kasi hindi naman ako pa-pick up girl eh. Pero grabe, sarap na experience. Yung nga lang, grabe yung brokot ko mga be. Kasi nandito pa kami sa Eskinita, katulad nito. O sa paano? O paano? Nawawala yung pagkaano ko. Nawawala talaga yung pagkaano ko, pagkaharot ko. Ang ginagawa ko na lang talaga is magdasal. Lord, Diyos ko dahil. Gabayan niyo ako. Yung upang matigbak. Diyos ko, nandito pa kami sa highway. Yung tuhod ko, be. Para sa inyo mga be, para sa ating 5K subscriber celebration, ilalaban ko to. Ay, Diyos ko po. Eto na. Nandito na yung mga ano ko, tropa ko. Charet. Yung tropa namin nandito na. O, papakita ko sa inyo. Ayan mga be, oh. Gusto niyo yan? Pare-parehas kaming mga nakamotor, oh. Ang saya. Pero nakakabroko. Diyos ko, dahil yung tuhod ko nangihina. Ayan na. Diyos ko, galing. Ang galing nila. Oh, tingnan nyo naman. Yung daan. Ang galing. Diyos ko, this is it. Grabe yung experience sa Vietnam. Lahat na yung experience natin, be. Kakaloka. Ang saya. Dahil dyan, magdadasal muna ako, be, ha? Pagdasal nyo din ako para makarating tayo dun sa ating destination. Hindi tayo magiging memories for today's video.
Ang saya! Oh my God! Oh, diba? Another experience! Hey! I love you, Vietnam! Woo! So ayun na nga mga be, after dun sa horror motorcycle ride natin, nandito na nga tayo sa Mega Grand World and currently it's 6:16 na, 5:30 yung ticket natin. Let's see kung papayagan pa rin tayo. Let's go to the experience, Chad. So first, doon sa motorcycle, nakakatakot talaga siya mga be. Tinawag ko na lahat ng santo, tumawa-tawa na lang ako, and Diyos ko dahi, nandito tayo, we're back at hindi tayo naging memories. Ang galing ng ating guardian angel. Ang lakas, di ba? Power! Ganon. Exciting, yes. Panibagong experience, yes. Kasi first time natin yan sa Vietnam, but Ulitin? no. Big no. Hindi na talaga. Nakakatakot. And ito mga beha, meron naman daw available na free bus dito papunta sa Mega Grand World from Old Quarter. Pero hindi na namin in-avail yun kasi nga alam namin na parang okay, kaya naman pala, kaya naman i-DIY, kaya naman i-grab. So ayun mga be, hindi naman ine-explain dito mga be nung mga nag-vlog na ang layo niya. Parang isang oras yung biyahe. Ano lang, almost 40 minutes. Ano yan na naman? Inurasan ko yung sa akin. Una ako, di ba? O, di bahala ka basta sa akin. Basta, sige, from 40 minutes to 1 hour yung travel dito. Pero ako kasi na-experience ko na isang oras, tapos ang layo-layo niya. Parang napunta na kami sa sa parang ibang mundo. We already have our booking via Klook. 7 p.m. close. Okay, hanggang 7 p.m. lang. So, let's go. Mamaya na natin. Hello to our vlog. What is your name? Kamusta ka? Thank you very much. I have the Klook because it's jam, traffic, and far from Old Quarter. You book one way or two way? One way only. Okay, Yeah. only 2 person? Yes, 2 person. That's one. Ayan, buti na lang, sinabihan nila tayo. Okay. So, yung mga be, sasakay na tayo ng gondola. And then, sabi nila, until 7 p.m. only, right? The ride is until 7 p.m. only, right? The ride is until 7 p.m. only, right? Yes. Okay. No, only today and the Sunday. Okay. Saturday, Sunday is 7 p.m. Yes. Monday, Friday, 6:30. Oh, I see. Okay. Thank you very much. So, tara na, let's go. After boat, do you want to on around Ocean City? No need. This one? No, Electric car. yeah, no need. Because we and then we need to go around because I do vlogging. Yeah, and then the bus going to Hanoi Old Quarter. Bus free in Hanoi over there. Over there only. This one? Yes, free going. Until what time? 1 p.m. late. Ah, Yes, one can. 15 minutes, one bus. Oh, every 15 minutes. Yes. Oh, okay. 11 p.m. close. Oh, okay. All right. Come on. Thank you very much. Let's go. Maraming salamat. Come on. Sing ciao. So, yun na nga mga Ben, nakasakay na nga tayo sa ating gondola. Dito pa rin yan sa Mega Grand World Hanoi. O, di ba? Na tinatawag ko ding Mega Layo World. Grabe, be. Pawis na pawis pa din ako. Ayun mga be, buti na lang talaga inabutan pa natin tong boat ride na to, tong gondola boat ride. Kasi mga be, from Monday to Thursday, so until 6:30 p.m. lang siya. Pero pag Friday, Saturday, Sunday, is until 7 p.m. siya. Yes! Hello! Xin ciao! Hello to my vlog! Hello! Hi! Xin ciao! So ayun mga be, ipagpatuloy talaga natin yung review. Grabe talaga si Chad, umabot ng 40 minutes, no?
Tapos ako, umabot ako ng parang more than 1 hour. So, grabe, alam nyo, binigyan ko talaga ng tipangay yung yung driver ko. Binigyan ko siya ng extra 30,000 Vietnamese dong. Kasi alam mo, parang naliligaw na din siya. Tapos sobrang traffic. Buti na lang talaga, motorcycle tayo. Kung hindi tayo nag-motorcycle, hindi tayo aabot talaga dito sa gondola ride na to. Kasi ang layo niya talaga, di ba? Kumbaga parang, oo, merong free shuttle from the Hanoi Old Quarter papunta dito. And then vice versa, from here papunta ng Old Quarter. Tapos doon lang yung pinagsakyan namin, tatawid ka lang doon, every 15 minutes daw, meron naman daw bus. Until 11 p.m. yung last ride, no? Hanggang 11 p.m. So yun mga be, masasabi ko bang worth it yung pagbiyahe dito kung gagastos kayo ng Grab? For the experience, yes. Siguro isang beses nyo lang siyang gagawin. Pero yung uulitin nyo ulit, hindi na. Kasi alam nyo, ang layo talaga. And then hindi siya ine-explain sa inyo. Parang, for me every time na pupunta ako sa mga ganitong lugar, ine-explain ko talaga at binibigyan ko talaga ng caption kung ilang minutes yung ride. So papunta, from Old Quarter papunta dito, mabot ako ng 1 oras. And then natatakot na talaga ako kasi, syempre ano na yun yung motorcycle na yun tapos grabe pa ganun-ganon. If I were you mga be, siguro, experience nyo na lang. Kasi syempre mamaya sa inyo maganda naman yung experience nyo. And then sa akin, Kasi rush hour yung pagpunta natin. saka weekend siguro, no? Kasi wala nang lahat nagpupunta sa Old Quarter. Kumbaga lahat pupunta dun sa destination natin. And then ito, napapansin nyo, 'di ba? Nandito kami sa sa gondola. Ang daming mga saradong mga restaurant. Kumbaga parang hindi pa talaga siya buhay na buhay. No, tingnan mo, papakita ko sa inyo ha. Ito, wait lang. Katulad niyan, 'di ba? Maganda talaga yung itsura niya, pero tingnan nyo dahil sarado siya, tingnan nyo, wala talagang ilaw. 'Di ba? Siguro kahit pa paano, lagyan naman ng ilaw kasi dito dang sa side na to, yung merong ilaw. Tingnan nyo. Pero yung mga ibang establishment, like for example, itong sa itaas. 'Di ba? Nakita nyo yan? Yung sa may itaas, wala na siyang wala na siyang mga ilaw. Ayan tingnan nyo, walang mga ilaw. Makikita nyo na parang medyo patay siya, 'di ba? Tas eto si Kuya na papunta. Wala na ring nakasakay. Hello, Sing Chow. 'Di ba? For the experience ng gondola ride for me, kung meron naman sa Philippines, 'di ba? Pwedeng-pwede na 'yun. Tapos kung dito niyo siya i-experience kasi parang masyado siyang malayo. Pero kung meron kayong extra time, ilaban nyo. Pero kung wala kayong extra time, okay na mga be. Kahit wag nyo nang ilaban. Di ba? Tignan nyo, hindi na ako makapag-montage. Pinapakita ko na lang sa inyo yung lugar. Tapos, Saturday pa ngayon ang konti ng tao. I don't know what is the reason, pero siguro nga, dahil masyado na siyang malayo sa syudad. 'Di ba? So ayun mga BM, just being honest, kailangan ko na lang talaga sabihin sa inyo yung mga bagay-bagay na katulad nito. Gusto ko lang din sa inyong i-explain yung experience natin papunta dito para at least magkaroon kayo ng idea kung hindi naman kayo mag-a-avail ng free bus. Kung may free bus, siguro okay. Pero kung walang free bus, magmo-motorcycle kayo or mag-grab kayo, hindi siya worth it kasi gagastos kayo ng malaki sa pamasahe. Tapos ito lang yung makikita nyo. But kung gusto nyo siyang experience, Gora, ilaban nyo siya, 'di ba? Ito papakita ko ulit sa inyo yung mga nakikita ko. Ito mukhang maganda na. Ayan, yung grand boat. Oo. Yan siya, Tapos may parang mga statue diyan. Ayan. Tapos ditong parte na to, medyo buhay to. In fairness naman. 'Di ba? Dahil diyan, bibigyan ko yan ng pangmalakasang montage habang nakasakay tayo sa gondola. 'Di ba? Xin chào!
Akyat na! So yun na nga mga be, tapos na nga yung gondola ride natin. So parang mga 10 minutes lang naman yung ride kasi ano naman siya dire-diretso. And gaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina mga be, isang way lang yung ginawa namin para naman ma-experience nating maglakad and try pa rin nating i-explore, di ba? Baka naman siguro meron pa ditong mga pwedeng gawin or kung wala naman talagang pwedeng gawin wala na, uwi na tayo, balik na tayo sa Old Quarter to explore more food here in Hanoi. So papakita ko sa inyo yung itsura nitong Mega Grand World at Mega Layo World. O di ba? Kung wala yung mga ganito mga speakers, walang tumutunog dyan, as in parang ano na to, ghost town talaga. Nakakapanghinayang lang mga be. O tingnan nyo oh. Wala talagang katao-tao dito sa parte na to. Pero yung doon sa may pinakagitna, nakita namin nung sumakay naman kami ng gondola ride, meron namang mga tao-tao, in fairness naman. Pero, grabe, nasayang yung project. Tingnan mo siya doon. As in, wala talaga. Meron mga dating mga tenants, pero siguro nga, dahil hindi nga tinatao, so syempre, kailangan na nilang mag-move forward, di ba? Kailangan na nilang umalis dyan. Imagine niyo, BO, walang katao-tao. Siguro sa umaga maganda to, gawa ng, syempre makikita mo yung mga buildings na iba-iba yung kulay, and then maganda siya pang picture. Pero sa atin kasi, hindi ko na kailangan ng picture. Kumbaga parang, meron din kasing ganito sa Macau, meron din ito sa Philippines, di ba? Yung sa Philippines, grabe, nakita ko naman, di ba? Sobrang buhay. Saka yung gondola ride, mga be, may kumakanta. Dito wale. O, di ba? Pero, based on our experience doon sa gondola ride, mabait si kuya, di ba? Kasi alam nyo, kapag may mga stopover or kaya parang may mga magagandang spot, ginagawa naman niya, picturean ko kayo, ganon, di ba? Ganon talaga, as in nagtagalog siya. So ayun, halo ko na lang talaga yung sarili ko kasi for sure, babalik na tayo ng Old Quarter. Kung ako ang tatanungin, hindi siya recommended. Kasi parang nasayang yung oras, no? Sana iginugol na lang natin sa iba. Pero at least, di ba, kahit papano, na-experience natin at nabigyan namin kayo ng insight. At syempre, nakita nyo rin yung experience namin. O, di ba? At least hindi na natin uulitin. Pero mga beha, disclaimer pa rin. If you want to experience, if you want to explore, and if you want to, napuntahan tong Mega Grand World, pwede nyo naman siyang puntahan. But for us, it's not for us. No? It's just that nakabook na tayo ng gondola ride. Pero kung nakatulog tayo, tapos hindi na tayo nagising ng mga 5:30, okay lang, kahit hindi na natin pinuntahan to, no? Pero at least, na-experience natin. Hindi ko na alam yung sasabihin ko, but alam niyo yun, alam niyo na yung ibig sabihin ng gusto kong sabihin. It's not for us. And it's not worth it. Oo. Meron naman tayong ganito sa Philippines. Much better. Yun na lang yung experience kasi mas alive and lively yung ambience doon. So dahil dyan mga be, let's go to Old Quarter, mag-discover at mag-explore pa tayo ng mga pwedeng kainan doon ng mga underrated places. Mega Grand Layo. Welcome to the Mega Layo World! Hey! Layo! So ayan mga beha, sabi niya itodo ko daw. Dahil dyan, itodo na natin yan mga be. Suya, sumunod sa sex pa. Ibababa, itodo na sumunod sa sex pa. Ibababa. Todo yun ah. So yun na nga mga be, nandito na nga kami sa loob ng free shuttle bus
from the Mega Grand World papunta sa Hanoi Old Quarter. Buti na lang naabutan namin ni Chad. So, pagtanong nyo na lang doon sa mga guard or kaya yung mga staff doon sa Mega Grand World kung saan yung bus stop papuntang Hanoi Old Quarter for free shuttle. So, mga be, tatawid lang kayo. Meron dong bus stop. Tapos, eto na. Mag-aantay na sila sa inyo doon. So, gaya nga lang sabi namin kanina, every 15 minutes naman, yung frequency nung dating ng mga bus papunta sa Hanoi Old Quarter. Papakita ko sa inyo yung itsura ng bus. Eto mga be. Ayan. O, diba? Hindi ganun kadamihan yung tao. Ano oras pa lang mga be? 7:12 pa lang ng gabi. Pero, wala masyadong tao. O, diba? Yung Banks Garcia ko, be, na-haggard na din. Itinaas ko na. So, ayun mga be, para sa akin ha, eto, disclaimer lang ulit. Kung meron namang free shuttle bus, pwede nyo siyang puntahan. Kasi wala naman kayong gagastusin unless kakain kayo mismo doon sa Mega Grand World. Kasi mga be, doon sa pinaka-center, yung parang may mga barko-barko, medyo lively naman doon. May mga bukas na mga restaurant, meron din mga bar, tapos parang few stores and restaurants, open naman siya. So, yun lang. Nasayangan lang kami doon sa pinaka-tourist attraction na to. Kasi alam niyo yun, yung vision, yung, alam niyo yung creativity, saka yung, yung inspiration from Venetian, France, Chururut, Kinemberlu. Sayang. Kasi alam niyo yun, nakakapanghinayang dahil ang daming mga spots, ang daming mga lugar na masasabi kong patay talaga, mga be. Konti din yung mga tao. Siguro nga kasi, parang nagkakaroon na rin ng mga, alam niyo, mga reviews na hindi siya worth it. For me ha, hindi siya worth it kung mamamasahe kayo. Pero kung kukunin nyo yung libreng bus papunta sa kapabalik, for the experience, i-experience nyo. O, di ba? Mas maganda yung pagdi-deliver natin ito. Kasi tinitingnan ko naman yung good side, which is the free bus. But the bad side is, kung mamamasahe kayo, hindi talaga siya worth it. Oo, mga be. Saka mura lang naman din yung gondola ride. So, subukan nyo na din. O, di ba? Dahil dyan, kita-kits sa Hanoi Old Quarter at tara na, kumain na tayo ng ating last hapunan, last supper here in Hanoi. Ganon! Mega Grand Layo! So ayun na nga mga be, nakahanap na kami ng aming kakainan for our dinner here in Hanoi. So, nandito kami sa Com Tam Ma. Oo, dito pa rin yan sa Old Quarter. Naglakad-lakad lang kami ni Chad, very random. So nakita kami ng broken rice Vietnamese Kinemberlu. Inom muna tayo kasi medyo nagda-dry na ang bunganga at lalamunan ni Aklat. Yung Vietnamese broken rice, so ito siya mga be, parang isang set ng mga rice meal. Ayan, kadalasan mga inihaw, yes. May itlog, merong vegetable, tapos parang may pa, Omelette. Omelette, yes, correct. Ayan siya, oo, di ba? Ang laki. So ito is si Com Tam Swan Bicha, or ano nakalagay dito? Pork chop lang. Pork chop with rice. Tapos nagkakalaga lang to ng 85,000 Vietnamese dong. And then, ang sabi dito is, ito yung bestseller nila. Tapos meron na naman silang palibreng supanga. Alam niyo naman mga be, favorite ko mga pasup. Kahit anong klaseng soup yan, sabaw, kinakain ko yan. Thank you Lord for the food. And sana mas madami pa kami makain at hindi kami magutom. Thank you Lord. So, ayun. Kain na tayo mga be. Tikman lang natin. Diba? Kaya nasabi ko sa inyo kanina, diba? Random-random lang yung eksena natin. Pag may nakitang interesting, then kain tayo. Tapos, meron ditong sausawan ito mga be.
Yung parang fish sauce nila. Papakita ko. Wait lang. Ito oh. Yung parang fish sauce na matamis. Tikman nga natin kung ito yung sausawan nun. Yung ano, yung fish sauce na matamis. Harap ng ano, nung pork nyo. Malambot. Hindi dry. Totoo. Hindi siya dry. Tapos, mainit pa. No? Ano to? Spaghetti? Eme. Parang umibod. Tapos may ano, may itlog. Oo nga, parang ubod. Galing siya dun ha. Bumabawi ah. Eme. Tapos ito yung omelette. Na parang may mushroom. All together natin yan, be. Masarap nga pati yung taba. Makakain mo, no? Kasi may mga ibang taba na hindi mo makakain, be. Cheers, mga be. Uy, masarap to, no? Parang noodles. Parang siyang noodles, pero ubod. Tapos hindi ko alam kung ano yung parang nakakoat sa kanya na powder. In fairness, ang sarap nito. Bakit wala na naman kumakain dito, no? Ano ba yan? Puntahan nyo to, be. Sa halagang 85,000. Ewan ko kung para sa akin, okay yung presyo. Hindi man siya ganun kamura. Pero okay sa akin yung presyo kasi tagal din natin hindi kumain ng kanin, no? Kadalasan na kinakain natin banh mi tapos noodles. Kung gusto niyo ng rice, nagki-crave kayo sa rice, mag-broken rice kayo. Kasi total broken naman kayo eh. Last is yung sabaw check natin. Napaka-generous talaga nila pagdating sa dahon ng sibuyas. Sa atin yung dahon ng sibuyas parang tinipid eh. Parang ayaw na maglagay, ganun. Uy, something different, no? Parang lasa may pagkasinigang, no? Para siyang tomato soup. Pero siya, ang daming laman, be. Sabaw na lang kaya yung bilhin ko lagi. Total, ang hindi ko naman sa sabaw. Sabaw na lang. Ano? Ito yung sa'yo ako. Uy, recommended talaga to, no? Recommended yung broken rice. In fairness, napakasarap niya. Walang halong etchos ha. Masarap. Kumbaga parang kung nag-crave na kayo ng mga something different, ito inihaw na liempo na pork chop. Malilit yung grains ng rice. Totoo. Totoo nga yan. Ang liliit ng grains ng rice nila, pakita ko sa inyo. Diba? Dahil dyan, tuloy na natin yung pagkain. And then after this, libot pa tayo, no? Sana marami pa tayong makainan. Kasi last night na natin eh. After natin ng mga kakainan, hanap tayo ng inuman, no? Ng kape. Dahil dyan, see you sa susunod nating kakainan. Ang sarap. Pwede yung sausawan, no? Sarap.
So yun na nga mga be, nandito na nga tayo sa ating last destination. Oo, hindi natin na-achieve yung iba pang kainan kasi mga be, anong oras na? It's 9:37 na ng gabi. And then later, aalis kami ng hotel ng mga before 4 a.m. So siguro makakarating tayo ng hotel ng mga ano na, no? Mga siguro pagkarating mo 10:30 to 11. Mga ganong oras. So nandito nga tayo sa Phuc Long. Oo. Malapit lang din ito sa hotel namin, mga be. Nasa main road siya ng old quarter, mga be. So, ang mura ng mga kape nila dito, mga be. So, yung large na ice Vietnamese milk coffee, ito, ganito siya kalaki, oh. Diba? Para magkasing laki rin ng mukha ko. Nagkakahalaga lang siya ng 45,000 Vietnamese dong. Tapos, yung medium size is 39,000 Vietnamese dong. So, doon na tayo sa 45, diba? And then, kasi syempre, ito na yung last vlog natin in Vietnam. Oo, last vlog natin sa Vietnam. So, umorder naman ako ng red velvet cake just to celebrate our wins. Oo, for our last day here in Hanoi. Oo, so nagkakalaga naman tong ng 38,000 Vietnamese dong. So, yung atake nung ano nila, no, nung coffee shop, parang it's giving Starbucks, no? Ganun yung eksena. Pero sobrang mura, mga be. Hindi rin ito na-vlog eh, no? Hindi siya na-vlog. So, ayun mga be, itry na natin. Malay nyo naman, masarap. So, tingnan nyo naman yung packaging niya. It's giving, di ba? It's giving. Try natin yung Vietnamese milk coffee. Kasi isa to sa mga pinaka-safe na kape dito sa Vietnam, di ba? So, since first time natin itatry ito, edi doon tayo sa sigurado muna. Masarap. Itong Vietnamese white coffee nila, be, ang nalalasahan ko is matapang yung kape, but at the same time, lasang-lasa mo yung gatas, tapos hindi siya katamisan. Oo. Hindi rin kayo dito lalanggamin. Anyway, so medyo maingay lang talaga kasi may mga nagpopokpok, may mga naghahalo, may mga nagkakape. Tapos may mga mosang at saka meron ding mga marites. May lang, charot lang. Uy, pero in fairness, Chad, masarap yung... Antikman mo, masarap talaga siya. Mas lamang yung kape, pero hindi siya mapait. Ang sarap, hala. Sa lagang 45,000, itong si Phuc Long, ay dahil mapapapuklong kayo sa sarap. Pwedeng-pwede sa mga kalanggam. Ang sarap ng tapang ng kape, no? Hindi siya mapait. Pero alam mo, yung meron lang siyang kick, saka meron siyang parang sipa. Ganon! Sarap! Cheers naman tayo, Day. Cheers tayo. O, pak. Ang sarap! Masarap siya! Another discovery, Phuc Long. Puntahan nyo to mga be, hindi siya masyadong napupuntahan, hindi siya masyadong nava-vlog, at hindi rin siya masyadong nave-video or nati-TikTok. Hindi ko lang sure ha. Pero kasi hindi ko to nakikita sa mga suggested at hindi ko rin to nakikita or napapansin sa mga bina-vlog. Phuc Long is really good. Phuc Long is really good. Nakakatawa. Yung English ko, ang tsaka. Saka yung English natin, parang hindi social. So, let's try the red velvet. Mga be, kayo muna ang titikin since kayo ang rason kung bakit 5K or more than 5K subscribers na tayo sa YouTube. Ayan na. Kagat na muna. Ay, hindi muna pala. Kakanta muna tayo. Happy 5K subscribers. Happy 5K subscribers. Kumanta ka, Chad. Happy 5. Kung sa Happy 5K, sasabay tayo. 5, 6, 7, go. Happy 5K. Happy 5K. Happy 5K subscribers. Tara na mga be. Cheers para sa mas madami pang memories. Cheers para sa madami pang travels. And cheers para sa madami pang subscribers. Ayan na mga be. Susubuan ko muna kayo. Because it's our celebration. Kain na be. Subo na. Ay hindi, noodles pala yun. Ganito pala yung pagkain.
Kabog. Masarap, be? Ay, masarap. Aarti pa ba kayo? Ito na yung last na eksena natin dito sa Hanoi. Cheers, mga be. Hala. Unang kagat, walang langgam. Kasi hindi siya matamis. Tikman mo, Chad. Hindi siya matamis, be. Red velvet pa to Kasi kapag red velvet, matamis eh. Tamang-tama tong pang partner dito sa kape natin na medyo may kick ng ng kape. Di ba? Sarap. I'm not into sweets pero ito masarap. No, Chad? In fairness, masarap to. Ang sarap. 38,000 Vietnamese dong. Sobrang mura. Be, sinasabi ko sa inyo, another discovery to, no, Chad? Hindi pinupuntahan tong si Puklong. Ngayon, be, puntahan nyo na siya. Recommended, masarap ang kape, mura, malaki. At syempre, wala masyadong tao, no? Kumbaga parang pinupuntahan man siya dito, dinidiscover yun siguro ng ibang tao, but hindi siya ganon kadaming tao. Di ba? Hindi siya yung saan walang masyadong pila. May space kayo para mag-chill, mag-unwind, saka uminom ng kape ng taimtim. Yun nga lang, medyo maingay yung row 1. Kasi itong row 2, medyo hindi naman ganun kaingayan. Nag-vlog lang. So, ayun mga be, dito na natin tatapusin yung ating Vietnam Travel Series. Yung series na to, again, it's just a celebration of our small wins na, for us, it's a big win. Kumbaga parang, ito pa lang yung start. Nag-i-start pa lang tayo kasi alam niyo yung mga napagdaanan natin. Kahit pa paano, yung tinanim kong mga seeds, kahit pa paano nagkakaroon na ng ugat, kahit pa paano nag-grow na. Hindi tayo nagmamadali, oo, mga be. Alam ko na minsan, sa mga comment ay kita ko na parang, alam niyo yun, you have the eagerness also na parang mag-grow ng bonggang-bongga yung channel ko. Kumbaga parang bakit hindi tinatao, ano yung problema, ano yung rason bakit hindi ako nagte-trending. It's okay mga be. Alam ko sa sarili ko na itong journey na to is tinitreasure ko, ninanamnam ko, and at the same time mga be, gusto kong maranasan lahat. Ayoko yung parang in just one take lahat parang biglang sikat, biglang alam mo yung parang hindi ka naghirap. Gusto ko yung pinaghihirapan ko lahat, gusto ko yung natututunan ko lahat, and gusto ko is yung pangarap ko unti-unti natutupad kasama kayo. So ngayon mga be, kahit ba maliit para sa iba yung ating pamilya, sa akin be, malaking-malaki na to. We just started from nothing. Now we are growing. And I hope na mag-continue yung grow natin. Every day, isang dagdag ng view, isang dagdag ng subscribers. Malaking bagay na yon mga be. Kasi, para sa akin, lahat yan is mag-grow as long as nandyan yung sipag, determinasyon, yung passion, at saka syempre yung dreams. Kaya nga lang sabi ko sa inyo mga be, ako, continue pa rin yung pagiging budgetarian natin. Sa ngayon, limited yung budget natin, but unlimited naman yung dreams ko. Kaya mga be, kapit lang, dahil marami pa tayong pagsasamahan at marami pa tayong pupuntahang lugar na imposible, na akala natin ay imposible. So, ayun mga be, tapos na yung ating Vietnam Travel Series. Looking forward for another destination, looking forward for another exploration, and I hope nasasamahan nyo pa din ako, kayo na nandyan, samahan nyo ako, dahil dedere-derecho natin ang pagta-travel natin at pagbibigay ng saya sa mga pamilyang Pilipino. Naging Wheel of Fortune. Thank you very much. Thank you very much. Charing. Ano, Chad? Sasabay ka dapat.
Thank you very much from Hanoi and see you on my next vlog. Bye!